Wala sa ina si Laressa at tanging ang kanyang ama na lamang ang kanyang kasama sa buhay. 5 taon na mula nang namayapa ang kanyang ina dahil sa sakit nito na cancer. Sa edad na 25, itinuro na sa dalaga kung paano mamahala ng kanilang negosyo. Laressa anak, sa oras na magretiro ako, ay ikaw na ang bahala sa lahat-lahat, okay? Matanda na ako at kailangan ko nang mag-enjoy bago mamahinga. Saad ng ama ni Laressa. Dad naman anong matandang pinagsasabi mo? Hello, 45 years old ka pa lamang dad at wala ka pang ang puting buhok sa ulo Tumawa naman ng marahan ang ama nito at nag-iwas ng tingin. Ay, ang totoo niyan anak, namimiss ko na ang mami mo at naghahanap rin ako ng ibang mapagkakaabalahan. Kahit anong mangyari, ay huwag mong pababayaan ang negosyo Oo na nga. Naku, as if namang iiwan mo akong mag-isa dito, no? Alam mo, magagalit talaga si mami sa'yo niyan, dad. Biro pa ni Laressa at tumawang mag-isa. Nang mapansin na hindi man lang natawa ang kanyang ama, naiintindihan na kaagad niya ang sitwasyon. Dad, may problema ba? Bakit parang namamaalam ka sa akin ngayon? Bakit parang matamlay kayo? Oh no, wala ito iha. Basta't isipin mo lagi na mahal ka namin ng mami mo. Sana mapatawad mo ako kapag dumating na ang araw na mag-isa ka na lang dito. What? Why? Bakit po? Iiwan niyo ba ako? Oh no, hindi yan mangyayari. Isipin mo palagi na kapag may mawawala, may dumarating. Sa gabing iyon ay hindi nakatulog si Laressa. Iniisip niya palagi ang sinabi ng kanyang ama. Hanggang sa pagpikit ay iniisip niya pa rin ang katagang binitawan nito. Umaga na nang magising si Laressa at nagulat siya nang may marinig na pulis sa labas ng kanilang bahay. Mabilis na nagbihis ang dalaga at bumaba ng kwarto at naabutan niya pa ang kaibigan ng kanyang ama na si Sian. Nakilala niya ang lalaki dahil ito ang kaisa-isang kaibigan ng kanyang ama. Sir Sian, anong meron? Bakit may mga pulis? Si Dad, nasaan? Calm down Laressa, everything will be alright. Pilit kinalma ng dalaga ang sarili, ngunit napansin niya ang papel na hawak ng lalaki. Kay Daddy ba galing yan? Where is Dad? Please, can somebody tell me what's going on? Tiningnan ng dalaga ang gwapong si Sian, ngunit dahan-dahan itong yumuko. I'm sorry Laressa, your dad is dead. Nagpatiwa ka lang daddy mo dahil hindi na niya kaya ang depression. Ako mismo ang tumawag ng pulis upang ipaalam ang pangyayaring ito. What? Depression? Bakit naman ganun? Anong problema ng daddy ko po? Hindi mo pa siguro alam. Sinanla ng tatay mo ang company niyo sa akin. May hiram din siyang perang ginamit niya pang sugal. I'm sorry, pero sinubukan kong pigilan siya. But it's too late. Umabot sa punto na nahihiya na siya sa akin. I already told him na okay lang. Kahit kailan niya ako bayaran ay okay lang. Pero hindi ulit siya nakinig sa akin. Tumawag siya sa akin kagabi Laressa. Sinabi niya na pupuntahan ko siya sa kwarto niya at exactly 6 a.m. Doon ko nakita na wala na siya. At nasa kama niya itong papel na naglalaman ng sulat. Mabilis akong nakapasok dahil bukas lamang ang iyong pinto. I'm so sorry Laressa. Napahagulhol na lamang ng iyak ang dalaga. Hindi siya makapaniwala sa nagawa ng kanyang ama. Wala siyang kalam-alam, nalulong na pala sa sugal ang nag-iisang pamilyang meron siya.
Paano na po ito? Anong gagawin ko? Wala na kaming negosyo. May utang pa siya sa'yo. Mangiyak-ngiyak na tanong ni Laressa. Tahan na Laressa. May hiling ang daddy mo sa huling pagkakataon. Hiniling niya na huwag kitang pababayaan at tutuparin ko yun. Hindi na sumagot si Laressa at pinuntahan sa kwarto ang kanyang ama. Doon, mas lalong bumuhos ang mga luha niya nang makita ang walang buhay na doon. Mabilis lumipas ang araw at nahihatid na sa huling hantungan ng ama ni Laressa at hindi pa rin maubos-ubos ang kanyang luha sa kakaiyak. Nang mapag-isa na ang dalaga sa kanilang hardin, ay biglang may lumapit sa kanyang dalawang babae. Naka-uniforme ito na para bang nagtatrabaho sa bangko. Sino ho sila? So sorry for your loss, Miss Laressa. Representative po kami sa bangko na pinagbentahan ng daddy mo sa inyong bahay. Ikinalulungkot ho naming sabihin, pero kailangan nyo na pong umalis para mapasa amin na itong bahay pati na ang lupa ninyo. Po? Are you sure? Baka naman nagkakamali lang po kayo. Hindi po yun gagawin ng daddy ko. Wala na sa akin ang lahat. Pati ba naman itong bahay? Ngunit hindi sumagot ang dalawang babae. Bagkus ay yumuko ito na para bang awang-awa sa kanya. Napailing na lamang si Laressa at bagsak ang balikat habang umiiyak. Sabay na yumuko ang dalawang babae at agad ring umalis. Sunod-sunod na bumagsak ang luha ni Laressa at hindi na niya nalaman ang sumunod na pangyayari. Samantalang si Sia naman ay pababa ng hagdan at balak na puntahan ang anak ng kanyang best friend na si Laressa. Awang-awa si Sian sa dalaga dahil sa pagpanaw ng kanyang matalik na kaibigan. Papunta na sa hardin si Sian nang mapansin niya ang isang bulto ng katawan na nakahiga sa damuhan. Laressa? Oh my goodness, Laressa! Gulat na wika ni Sian at mabilis na tumakbo palapit dito. Sinubukan pang gisingin ni Sian si Laressa, ngunit hindi na ito magising. Kagad itong binuhat ng binata at isinugod sa ospital. Ilang oras ang lumipas, nalaman ni Sian na dehydrated na pala ang katawan ni Laressa, kaya ito nahimatay. Oh my goodness, mabuti na lang at nakita kita kagad. Kung hindi, huwag naman sana. Takot ko lang sa ama mo, Laressa. Wika ni Sian habang nakatitig sa natutulog na dalaga. Huminga ng malalim si Sian at biglang pumasok sa kanyang isipan ang iniwan na sulat ng kaibigan. Sian, ikaw na muna ang bahala sa anak kong si Laressa ha. Huwag mo munang ipaalam sa kanya ang nangyayari sa negosyo namin. Wala talaga ako ngayon. Nabaon na ako sa utang. Sobra akong nagsisisi dahil sa kapabayaan ko at nabaon ako sa utang ng dahil sa pagsusugal. Ayoko nang humiram ng pera sa iyo dahil hindi ko na alam kung paano kabayaran. I will count on you, bro. Huwag mo sanang pabayaan ang anak ko. I'm sorry, bro. Pero sinabi ko kay Laressa ang totoo. She deserves to know, bro. Ngunit huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa anak mo. Bulong ng binata at muling tiningnan ang malaanghel na muka ni Laressa. 2 araw din ang lumipas at tuluyan ang nakalabas ng hospital ang dalaga. Sir Sian? Tawag ni Laressa sa binata habang nakatingin sa cellphone nito. Yep, may kailangan ka? Okay, wait lang at tinext ko muna si Manang na ayusin ang kwarto mo sa bahay. Sa bahay na muna tayo uuwi ha. Dahil kakalabas mo lang ng hospital. Iya, iyon na nga po, Sir Sian. Sa inyo na muna ako dahil wala na sa akin ang bahay at lupa.
Bago mo ako madala dito sa ospital, ay kinausap ako ng mga tauhan sa bangko. Nabenta na pala ni Daddy ang bahay kasama ang lupa. Wala na po akong mauuwian. Wait, what? Totoo ba yan? Goodness, may ibang utang pa pala ang dad mo na hindi ko alam? Gulat na wika ni Sean, ngunit agad ring huminga ng malalim. Laressa, huwag na natin yang pag-usapan. Kung nabubuhay pa rin ang tatay mo ngayon, tiyak kong nagsisisi na siya. Hayaan mo at hindi kita pababayaan. Nangako ako sa tatay mo at tutuparin ko ang hiling niya. Alright, tara na sa sasakyan. Uwi na tayo sa mansyon. And from now on, ang tahanan ko ay ang bago mong tahanan, okay? Napangiti at nakahinga naman ng maluwag ang dalaga. Hindi alam ni Laressa, ngunit agad niyang hinawakan ang kamay ng 40 anyos na binata. Thank you po, Sir Sean. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala kayo dito sa tabi ko. Hayaan niyo po at maghahanap ako ng trabaho upang makabayad sa inyo pa unti-unti. Oh, don't mention it. As long as okay ka na, ay okay na rin ako. Huwag mo munang isipin ang tungkol sa pera. Hindi pa naman ako naghihirap para singilin ka. Biro ng binata na ikinangiti ni Laressa. Parang hinaplos ang puso ng dalaga sa oras na iyon. Alam niyang may kakampi siya araw-araw kahit wala na ang kanyang ama. Pagdating sa mansyon ay nagulat pa si Laressa nang makita ang kanyang kwarto. Oh wow! Sa akin ho itong kwarto na to, sir? Yup. And please, tigilan mo na ang kakapo, opo at sir sa akin. Hindi pa naman siguro ako ganun katanda ah. I'm only 40 years old, Laressa. Namula naman ang muka ng dalaga dahil sa hiya. Tumango ito ng dahan-dahan at mabilis na yumuko. Natatawa na lamang si Sean at tinapik ang balikat niya. Alright, sige na. Take a rest first. Tawagin mo lang si Manang kapag may kailangan ka, okay? Aalis na muna ako. Oh, saan kayo pupunta, Sir Sean? Hey, Sean. Call me Sean Laressa. Isipin mo na lang, kaedad mo lamang ako. Dahil tulad mo, single pa ako. Ngiting saad ng binata. Oh, I'm sorry. But, you and your girlfriend broke up? Biglang nawala ang ngiti ni Sean dahil sa narinig. Naalala niya ang kaisa-isang nobya na nanloko sa kanya. Yup, actually 1 taon na kaming hiwalay. She found someone better, younger and willing to give her everything. Pagsisungaling ng binata. Oh, okay. I'm sorry kung na-open ko ang tungkol sa kanya. Okay, mag-iingat ka. Napangiti muli ang binata at ginulo ang buhok ni Laressa. Alright, I'll be back later. Don't wait for me. Matulog ka na at magbabar lang ako. Hindi na nakasagot si Laressa dahil mabilis na lumabas ng kwarto si Sean. Napayuko na lamang ang dalaga dahil tahimik na muli ang lugar. Nais muling umiyak si Laressa dahil namimiss niya ang kanyang magulang. Ngunit, mas pinili niyang maligo upang makatulog ng maayos. Matapos maligo, ay natulog na si Laressa upang makabawi man lang ang kanyang katawan. Gabi na nang magising si Laressa. Pasado 1:00 na iyon nang makaramdam ng pagkagutom. Marahan siyang naglakad patungo sa kusina. Naghanap siya ng makakain at kinuha ang ulam sa fridge at mabilis na pinainit sa kalan. Pagkatapos ay kumain kaagad nang walang kaingay-ingay. Nang matapos siyang kumain ay iniligpit na niya ang pinagkainan at saglit na tumambay sa labas ng mansyon para magpahangin. Nilanghap ni Laressa ang sariwang hangin sa labas at pagkalipas lamang ng ilang minuto, pumasok na siya sa loob ng bahay. Walang ingay siyang naglakad patungo sa kanyang kwarto. Malapit na sana si Laressa sa kanyang kwarto nang makarinig siya ng ingay mula sa isang silid.
Kumunot ang noo niya. What in the world? Ano yun? Bakit parang may umiiyak? Na ewan? Bulong ni Laressa sa kanyang sarili. Bagya kasing nakaawang ang pinto ng kwarto, kaya rinig na rinig niya ang ingay sa loob. Sarado naman ito kanina O baka hindi ko napansin. Bulong muli ng dalaga. Dahil sa kuryosidad ni Laressa kung ano ang ingay ang naririnig, marahan siyang naglakad patungo sa kwarto at sumilip siya sa awang ng pinto nito. Itinulak niya pa ng marahan para makita kung ano ang nasa loob. At doon, nanlaki ang mata niya nang makitang may nangyayaring milagro. Oh my gosh, Sean? Bulong ni Laressa nang makita si Sean at may nakapatong pa itong walang saplot na babae. Nakapikit ang binata na parabang sarap na sarap sa ginawa ng babae. Hindi maalis ni Laressa ang kanyang titig kay Sean. Nahalatang nasisiyahan ang binata. Napalunok ng laway si Laressa at sa mga oras na iyon, naramdaman na lamang niyang may kakaiba sa kanya. Mabilis siyang naglakad patungo sa kanyang kwarto at inilak iyon. Kumabog ng mabilis ang kanyang puso. Oh my gosh, ano yun? Diyos mio, ang laki. Sambit ni Laressa sabay kagat labi. Paulit-ulit na lumabas ang imahe ni Sean sa utak ni Laressa sa oras na iyon. Pabaling-baling pa ang dalaga dahil sobrang init ng kanyang nararamdaman. Oh gee, ganito pala ang feeling kapag nakakita ng live show. Diyos ko, my virgin eyes. Wika pa ni Laressa sa kanyang sarili at mabilis na nagtalokbong ng unan at makakapal na bedsheet. Kinabukasan ay tanghali na nang magising si Laressa. Wala naman siyang pasok dahil wala na sa kanya ang kumpanya, kaya ayos lang na tanghaliin siya. Napasarap kasi ang kanyang tulog sa malambot na kama at malamig na aircon. Mayroon din namang aircon sa kama niya at malambot din naman ito, pero iba ang pakiramdam niya sa bago niyang kwarto. Kinusot-kusot ni Laressa ang mga mata niya at saka bumangon nang may ngiti sa labi. Iniligpit niya ang higaan at lumabas ng kanyang kwarto. Pagkababa ng hagdan ay naabutan niyang kumakain si Sean. Parabang nagiinit ang kanyang pisngi at lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Naalala niya kasi bigla ang nakita niya kagabi. Pasimpleng tumingin sa paligid ang dalaga upang hanapin ang babae na kasama ng binata. Ngunit nag-iisa lamang si Sean sa buong bahay. Napalunok ng laway si Laressa habang naglalakad palapit sa kusina kung nasaan si Sean. Nang mapansin siya nito, agad siyang initian ni Sean. Hi there, good morning. Mag-breakfast ka na. Nauna na akong mag-almusal sa iyo dahil may lakad pa kasi ako ngayong umaga. Nakangiting sambit ni Sean. Tipid na ngiti lamang ang isinagot ni Laressa. Hindi niya kasing magawang titigan sa mata si Sean dahil sa nakita niya kagabi. Napansin naman ni Sean na parabang hindi komportable ang dalaga, kaya naman kinausap niya ito. Hey, ayos ka lang ba, Laressa? Bakit parang hindi ka comfortable? Tanong ni Sean habang nakatingin sa mukha nito. Nanlaki naman ang mata ni Laressa at hindi alam ang kanyang sasabihin. Oh, I'm fine. Don't mind me. You know, I just woke up kaya ako loading. Oh, parang hindi ka naman loading. May nais ka bang sabihin? Huh? No, Sean. I'm good. Okay, kumain ka na. Pasensya ka na ulit kung dito ako titira Hayaan mo at mag-a-apply ako ng trabaho. Oh no, no worries. I told you, huwag ka na munang mag-isip ng kahit ano. Kung nais mo talagang magtrabaho, ay doon ka na sa kumpanya ko. May sekretary na ako, pero kailangan ko pa ata ng isang assistant. Oh, talaga?
Okay, sige, go ako dyan. At least may pagkakaabalahan ako. Tumango naman si Sean at agad nilagyan ng kanin ang plato na nasa harap ni Laressa. Okay, kumain ka na. Bukas ka na lang pumunta sa kumpanya ko. You can rest today or mag-shopping ka. Use my credit card and have fun. Tulala lamang si Laressa habang nakatitig sa lalaki. Kaagad nagpunas ng bibig si Sean at kinuha ang card sa pitaka nito. Alright, here. Use this para bilhin ang lahat ng gusto mo, okay? Oh no, hindi ko po iyan matatanggap, Sean. Sapat na ang pagpapatira mo sa akin dito sa bahay mo. Sobra-sobra na ito. No, okay lang naman, Laressa. Wala akong pamilya na binubuhay at wala rin akong anak para magtipid. Anyway, late akong nakauwi kagabi dahil masyado akong nalasing. Pag-iba ng topic ni Sean at nilapag sa mesa ang card. Napalunok muli si Laressa dahil hindi siya handa sa binuksan na topic ni Sean. Tumango naman siya at dahan-dahan na kumain. Nagdala pala ako ng babae dito kagabi, Laressa. Nais ko lang ipaalam sa iyo at baka magugulat ka kapag may makita kang ibang babae dito bukod kay Manang. Napatigil naman sa pagsubo si Laressa at mabilis na uminom ng tubig. Oh, Sean, hindi mo kailangang ipaalam sa akin ang lahat. Bisita mo lang ako dito at hindi kapatid. Bahay mo rin ito kaya karapatan mong magdala ng kahit sinong babae dito. Nagkibit balikat naman ang binata at kumain muli. Wala lang, nais ko lang ipaalam sa iyo. Hindi na sumagot si Laressa dahil nag-iiba na ang kanyang pakiramdam sa oras na iyon. Hindi na niya na-enjoy ang kanyang agahan dahil sobrang init muli ng kanyang pakiramdam. Matapos magligpit ng pinagkainan ay nagsalitang muli si Sean. Look, Laressa, maybe you think I'm a player person, pero hindi ako ganoon. Minsan lang akong magdadala ng babae dito sa bahay. You know, kapag namimiss o naalala ko lang ang aking dating nobya, saka ako nagbabar. Sorry, pero nais ko lang malaman mo ang tunay na ako. Hey, you know I told you na, bahay mo ito. Isa pa, nasa tamang edad ka na. Promise, hindi pa rin magbabago ang tingin ko sa iyo. Ikaw pa rin ang best friend ng daddy ko. Sagot naman ni Laressa at ngumiti ng tipid. Tumango na lamang ang binata at nagpaalam na sa kanya. Nang masigurong wala na si Sean, ay doon na napaupo muli si Laressa. Naku, anong nangyari? Bakit kailangan niyang linisin sa akin ang pagkatao niya? Hindi niya naman ako girlfriend para gawin yun. Napasinghap ang dalaga sa kanyang naisip at mabilis na umiling. Diyos ko, kung ano-ano na lamang ang aking naiisip. Umayos ka nga, Laressa. Kung nabubuhay lang ang dad, tiyak mapapagalitan ka nun. Ang bait-bait kasi ng gwapong best friend mo, dad Sa kabila na nakita ko kagabi, hindi pa rin nagbabago ang tingin ko sa kanya. Wika ng dalaga at kinuha ang debit card na iniwan ni Sean. Buong maghapon lamang si Laressa sa bahay ni Sean. Maaga namang umuwi ang binata na labis niyang ipinagtataka. Oh gee, this is not me. Ang aga ko atang umuwi ngayon. Takang wika ni Sean sa kanyang sarili habang papasok sa loob ng bahay. Sinalubong naman ang binata ng kanyang katulong tulad ng dati at kinuha ang kanyang dalang gamit. Ay Manang, si Laressa ho. Umalis ba siya kanina? Nasa kwarto lang po si Ma'am Laressa, Sir Sean. Hindi siya umalis ng bahay buong araw. Oh, talaga ho? Siguro nagsisente pa ho yun, Manang. Alright, sige, pupuntahan ko muna. Tumango naman ang matanda at tumalikod na si Sean upang akyatin ang kwarto ng dalaga. Kumatok ng 3 beses si Sean, ngunit walang nagbukas ng pinto. Pinili ni Sean na buksan ang pintuan at dahan-dahan siyang sumilip. Laressa? Laressa, are you there?
Mahinang tawag niya, ngunit walang Laressa na sumagot, kaya pumasok na siya ng tuluyan. Nilibot ng binata ng tingin ang buong kwarto at napatigil siya nang bumukas ang pinto sa banyo at iniluwa doon ang nakatapis na si Laressa. Napatigil rin si Laressa nang makita si Sean na nakatingin sa kanya. Nang ma-realize ng dalaga ang sitwasyon ay napasingap siya sa gulat at hindi sinasadyang mabitiwan ang tuwalya na nakatapis sa kanyang katawan. Oh my gosh! Gulat na wika ni Laressa at napasinghap rin si Sean. Kitang-kita ng binata ang buong katawan ni Laressa at napalunok pa siya nang matingnan ito mula ulo hanggang paa. Hey, tumalikod ka nga, ano ba? Galit na wika ni Laressa at mabilis na pinulot ang tuwalya na nasa sahig. Para bang nagising naman ang binata at mabilis na tumalikod. Pulang-pula pareho ang kanilang mukha at parang nakamagnet ang kanyang dalawang paa dahil hindi siya makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Oh my gosh, will you please lumabas ka muna ng kwarto ko? Sigaw muli ni Laressa at kumaripas na ng takbo ang binata. Mabilis na kumuha ng tubig ang binata nang makarating sa kusina. Halos maubos na niya ang isang pitsil na tubig dahil sa hingal. What in the world? What was that? Okay, aksidente lamang yun. Teka, bakit parang kasalanan ko? This is my house including her room. Kasalanan niya kung bakit ang clumsy niya. Hindi man lang nag-lock ng pinto. At may naliligo ba ng hapon? Oh my good Lord. Alright, wake up, Sean. As if ngayon ka lang nakakita ng hubad na babae? Pakikipag-usap ng binata sa kanyang sarili. Nang makahinga na ang binata, ay mabilis siyang pumasok sa kanyang kwarto at hindi na lumabas. Samantalang si Laressa naman ay nagsisigaw pang mag-isa sa loob ng kwarto. Alam niyang hindi siya maririnig sa labas kahit anong sigaw niya dahil soundproof ang kanyang silid. Oh my gosh, nakita niya? Nakita niya ang buong katawan ko? Oh, Laressa kasi. Bakit hindi ka nag-lock ng pinto? At saka, bakit ka jumpy nang makita ang lalaking yun? Inis na wika at sinabunutan pa ang kanyang ulo. Ngunit agad rin napatigil si Laressa at huminga ng malalim. But wait, this is not my fault. Sa akin ang kwartong ito dahil dito niya ako pinatira. Kasalanan niya kung bakit ito nangyari, no? Yeah, tama. Hindi ako dapat magalit sa sarili ko dahil kasalanan to ng manyak na siya na yun. Wait, what? Hindi naman siya manyak dahil sa kanya ang buong bahay na to. Maybe, aksidente lamang ang nangyari. Yeah, walang may gusto sa nangyari, Praning na wika at kinalma ng dalaga ang sarili at lumabas ng kwarto matapos makapagbihis. Madilim na ang buong paligid at naghihintay na lamang siya ni Sean upang sabay silang kakain. Ngunit 7:00 na lamang ng gabi ay hindi pa rin lumabas ang binata. Bagsak ang balikat ni Laressa at mag-isang kumain ng hapunan. Matapos magligpit ay pumasok na si Laressa sa kanyang kwarto at agad nag-lock ng pinto. Hindi alam ng dalaga kung ano ang kanyang nararamdaman sa gabing iyon. Para bang kumirot ang kanyang puso sa di alam na dahilan. Tumulo na lamang ang luha ng dalaga at pinikit ang mga mata. Kaagad rin siyang nakatulog dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman. 12:00 na ng gabi nang maalimpungatan si Laressa dahil sa mahinang katok sa labas ng kanyang pinto. Yap, sino yan? Antok niyang wika. Ngunit walang sumagot at patuloy lamang ang pagkatok kaya tumayo na siya at binuksan ang pinto. Ganoon na lamang ang gulat niya nang makitang si Sean ang nasa labas ng pinto at nakangiti pa ito sa kanya. Hey, may I come in? Tanong ng binata na ikinagulat ni Laressa.
Kinapa ng dalaga ang kanyang dibdib kung may nararamdaman ba siyang takot sa oras na iyon. Ngunit hindi takot ang nararamdaman ni Laressa, kundi saya. Masaya siyang makita si Sean kahit amoy mamahaling alak ito. Oh, okay, come on in. Anong kailangan mo? Wika ni Laressa at umatras upang makapasok si Sean. Oh, wala naman. Ngayon lang ako nakauwi. Nais lang kitang bisitahin. Galit ka pa ba sa akin? Huh? Oh no, hindi naman ako galit sa iyo. Kaya ba hindi ka bumaba kanina dahil akala mo galit ako? Yeah, parang ganun na nga. Pero mas nahihiya kasi ako eh. Tsaka hindi na ako nagpaalam sa iyo kanina na umalis ako dahil akala ko galit ka. Napakagat naman ng labi si Laressa at umiwas ng tingin. Naku, hindi ako galit Sean. May kasalanan rin naman ako eh dahil hindi ako nag-lock ng pinto. Sorry kung nasigawan kita kanina. Ngumiti naman ng bahagya ang binata at tumango. Oh, okay. I'm glad to know that, Laressa. Alright, pupunta na ako sa kwarto ko. Matulog ka na ulit. Sorry kung nadisturbo kita. Oh no, hindi naman masyado. Alright, hintayin muna kita makalabas. Tumango muli ang binata at dahan-dahan na tumalikod. Hindi naman nakapagpigil si Laressa at tinawag muli si Sean. Mabilis namang lumingon ang binata na parabang tuwang-tuwa. Palagi ka bang ganito? Matutulog na lasing? Oh, I'm sorry. I'm just asking. Nahihiyang tanong ni Laressa. Napatigil naman si Sean at unti-unting napangiti. Kapag may iniisip lang, don't worry. Ngayong alam kong hindi ka galit, ay hindi na ako mag-iinom. Don't be late tomorrow, okay? 10 a.m. pa ang duty mo. Pero 7 a.m. ay nasa opisina na ako. Sabay na tayong uwi dito pagkatapos ng trabaho para makita mong hindi ako lasing. Napangiti na lamang si Laressa at tumango bilang pagsang-ayon. Nang makalabas na si Sean ay saka pa nilak muli ng dalaga ang pinto at napailing na lamang dahil sa nararamdaman na kilig. Ay naku daddy, tama lang ba itong nararamdaman ko? Nagkakahiya man pong sabihin pero type ko po ata ang best friend ninyo. Mabait naman siya dad, kahit bad boy gabi-gabi. Pero dad, hindi kaya ninyo ako dalawin kapag malaman ninyong may nararamdaman ako kay Sean? Ay naku, basta daddy ha, huwag kang sumagot at baka mawala itong kilig na nararamdaman ko. Ngiting wika niya at pilit pinikit ang mga mata upang makatulog muli. Kinabukasan ay wala na si Sean nang magising si Laressa. Kaagad naghanda ang dalaga upang pumasok sa kumpanya ni Sean. Unang beses niyang makapasok sa kumpanya ng kaibigan ng kanyang ama, kaya naninibago siya sa ambience nito. Malayo pa lamang si Laressa ay sinalubong na siya ni Sean na may ngiti sa labi. Good morning, kumusta ang biyahe mo? What the? Ikaw naman sir, akala mo naman ang layo nito sa bahay mo. Biro ni Laressa at nilibot ang paningin. Napatawa naman si Sean at inakbayan ang dalaga. Hey, call me Sian Laressa. Hindi ka na iba sa akin, kaya huwag ka nang mag-sir. Okay, halika. Ipapakilala kita sa board members. Naghihintay na sila sa iyo. Nakaramdam naman ng tuwa ang dalaga at hinayaan na akbayan siya ni Sian. Kilig na kilig si Laressa sa oras na iyon, ngunit hindi niya pinahalata sa lalaki. Sabay silang pumasok sa isang kwarto at nagulat pa siya nang makita ang ibang board members na kilala niya. Wait, Sian, hindi ba? Yup, tama ang iniisip mo Laressa. Ginawa kong isa ang kumpanya mo at ang kumpanya ko. Ang board members mo ay board members ko rin. Hindi ko kayang i-handle ang dalawang kumpanya,
kaya gumawa ako ng paraan. Huwag kang mag-alala, patuloy pa rin kumikita ang negosyo ng parents mo. Nais umiyak si Laressa sa oras na iyon, ngunit pinigilan niya ang sarili. Kitang-kita niya ang tuwa sa mga mata ng mga tauhan ng kanyang ama. Matapos ipakilala ang board members ay dinala na si Laressa sa opisina ni Sean at pinakita ang kanyang mesa. Wait, dito ang mesa ko, Sean? Pero nasa labas ang sekretary mo? Takang tanong ni Laressa nang mapansin na isa lang ang mesa sa loob ng opisina. Yup, that's yours. Actually, sa labas naman talaga ang mesa ng sekretary ko. Since I need your knowledge about our company, it would be easy na nandito ka, close to me. What? Our company? Pero sa iyo ito hindi ba? Well, hindi mapagkaila na ikaw ang may-ari ng kumpanya na nakasangla lang sa akin, Laressa. Okay, sige na, umupo ka na. Dahil sa tuwang nararamdaman ay napayakap na lamang si Laressa kay Sean. Thank you so much, Sean. You have no idea how happy I am right now. Hindi mo pa rin kinalimutan ang pagkakaibigan ninyo ng daddy ko. Oh yeah, of course. He's my only best friend. My best friend forever, you know. At special ka sa akin. Lihim na napakagat ng labi si Laressa at tinuon sa kanyang mesa ang paningin. Lihim namang napangiti si Sean dahil kitang-kita niya ang saya sa mukha at mata ng dalaga. Mabilis lumipas ang araw at nakasanayan na ni Laressa ang trabaho sa kumpanya ni Sean. Sabay silang umuwi sa hapon, ngunit mauuna namang pumasok si Sean tuwing umaga. Hanggang sa isang araw, nabigla si Laressa sa paglapit ni Sean sa kanyang mesa. Pumesto sa likuran ni Laressa si Sean at nilapag ang papel. I need your comment about this project, Laressa. Para kasing may kulang eh. Wika ni Sean na tinuro ang papel, ngunit sobrang lapit naman nito sa mukha ni Laressa. Oh yeah, sure, no problem. Babasahin ko mamaya. May tinatapos ng... Habang nagsasalita ay saktong lumingon si Laressa kaya nahalikan niya ang pisngi ng binata. Napatingin naman si Sean at sa oras na iyon ay nagtagpo ang kanilang mga labi. Mabilis na tumayo si Laressa, ngunit nahawakan naman ni Sean ang kanyang braso. Oh no, I'm sorry. I didn't mean to... Hindi na natapos ni Laressa ang sasabihin dahil sinakop na ng binata ang kanyang labi. Nanlaki ang mga mata ni Laressa dahil sa ginawa ni Sean. Ngunit nangawakan ng binata ang kanyang bewang upang mas mapalalim pa ang halik ay napapikit na lamang siya. At the very moment, parang nakalimutan na ng dalawa na nasa loob sila ng opisina. Kaya napaatras na lamang sila pareho nang may kumatok sa labas ng pinto. Hindi makatingin si Laressa kay Sean at ganoon rin ang binata sa kanya. Nang buksan ni Sean ang pinto at makuha ang papel na binigay ng kanyang sekretarya, ay kagad niyang nilapitan si Laressa. Hey, let's go home. Wika ni Sean at hinawakan ang kamay ng dalaga. Parang tuod naman si Laressa na naglakad habang binaliwala ang tingin ng kanyang mga kasama sa kumpanya. Habang nasa biyahe ay hindi pa rin binitawan ni Sean ang kamay ni Laressa at kilig na kilig naman ang dalaga dito. Maya-maya pa habang nagmamaneho ay tinawagan ni Sean ang kasambahay upang sabihin na pauwi na silang dalawa ni Laressa. Ngunit nalaman na lamang nila na umuwi muna ang matanda sa bahay nito at bukas na babalik. Umusbong ang kaba sa dibdib ni Laressa, lalo pat silang dalawa lamang ni Sean sa pamamahay nito. Kumabog na ng husto ang puso ni Laressa nang makarating sila sa bahay at pinagbuksan pa siya ng pinto ni Sean.
Pagpasok lamang nila sa loob ng bahay ay sinunggaban na ng halik ang dalaga at napakapit na lamang siya sa liig ng binata. Napahalinghing na lamang ang dalaga nang haplusin ni Sean ang kanyang pangupo at niyakap pa siya lalo. Hindi na sila nakaabot sa kwarto at basta na lamang siyang pinahiga sa malambot at malapad na sofa. Sean, wait, baka may makakita sa atin dito. Pigil ni Laressa nang makitang hinubad ng lalaki ang damit nito. No, bukas pa si Manang babalik rito, Laressa. Mukhang para sa atin ang oras na ito. Sagot na lamang ni Sean at hinubad ng tuluyan ang lahat ng saplot na nakatabon sa buong katawan nito. Napasingap si Laressa nang makita muli ang galit na alaga ng lalaki. Biglang pumasok sa kanyang isipan ang babaeng nakapatong sa katawan nito noong unang beses niyang makitang nakahubad ito pareho. Napalunok si Laressa nang makitang dahan-dahang hinubad ni Sean ang kanyang saplot. Hindi nagtagal ay tumambad kay Sean ang walang saplot na katawan ni Laressa. Kitang-kita sa mga mata nito ang paghanga at dahan-dahan na hinawakan ang kanyang dalawang dibdib. Oh wow, they're perfect, babe. Akala ko'y namalikmata lamang ako noong una kong nakita ang katawan mo. But no, they're really beautiful. Mahinang wika ni Sean at walang pagdadalawang isip na hinalikan ang mga ito. Napaliyad na lamang si Laressa sa sarap na nararamdaman. Saksi ang buong sulok ng bahay na iyon sa milagrong ginawa ni Sean at Laressa sa araw na iyon. Walang pagsisisi na nararamdaman si Laressa dahil mahal niya ang binata. Hindi niya pagsisisihan na ma-in love sa matalik na kaibigan ng kanyang ama. Ramdam niya ang buong pag-aalaga ni Sean habang gumagawa sila ng milagro. Napangiti na lamang ang babae nang kinarga siya ni Sean papunta sa kwarto nito. Babe, puntahan natin bukas ang mommy at daddy mo, okay? Huh? Why? Anong gagawin natin doon? Magpapaalam ako. Sana lang hindi magalit ang daddy mo. Alam kong mahal na mahal ka ng daddy mo, pero mas mahal kita. I just wanna let them know na pakakasalan kita at may sorpresa ako sa iyo bukas. Really? Totoo ba yan? Hindi ka ba nagbibiro? Of course not, Laressa. Hindi ko alam kung kailan ko lang ito nararamdaman, pero mahal kita. Alam kong malaki ang agwat ng edad natin, but I don't care. Handa kitang gawing baby at aalagaan, mamahalin tulad ng pagmamahal at pag-aalaga ng parents mo. Ngunit, nais kong malaman, Laressa, papayag ka ba na magpakasal sa akin? Tumatawa habang umiiyak si Laressa sa tuwa at niyakap ang binata. Yes, of course, I will marry you. I love you. Kinabukasan, sabay na dumalaw sa sementeryo ang dalawa at nagdala pa ng mamahaling wine si Sean. Noon, nakikipag-usap pa ang binata sa best friend nito na parabang isang buhay na tao. Maya-maya pa ay kinuha na ni Sean ang sorpresa niya sa anak ng kanyang best friend. Laressa, love, hindi ba't sinabi ko sa iyo kagabi na may sorpresa ako sa iyo? Okay, here, basahin mo. Malambing na wika ni Sean at binigay ang dalawang papel sa dalaga. Nagtataka naman si Laressa, ngunit binasa pa rin ang nakasulat sa papel. Maya-maya pa ay bumuhos muli ang luha ng dalaga at niyakap ng mahigpit si Sean. Is this true? Sean? Hindi ito prank o anumang biro, hindi ba? Oo naman, totoo ang nakasaad sa papel na yan. Nabawi mo na ang bahay at lupa na binili ng bangko
at naibalik ko na sa pangalan mo ang kumpanya na nakasangla sa akin. Humahagulhol nang iyak si Laressa at pinugpog ng halik ang buong muka ni Sean. Ma'am, Dad, magpapakasal na po kami ni Sean. Alam ko pong nasa 40s na siya at nasa 20s pa ako. Pero age doesn't matter naman mo, diba? Please, gabayan niyo po kami ni Sean. Mahal na mahal ko po ang lalaking ito. Umiiyak na wika ni Laressa at niyakap na lamang siya ng binata. I promise I will cherish and protect you forever, my love. I love you so much. Makalipas ang ilang buwan, ikinasal na si Laressa at Sean. At di nagtagal, nabuntis si Laressa at tuwang-tuwa pa silang mag-asawa. Ngayon, hindi maibsan ang tuwang nararamdaman ni Sian at ni Laressa dahil naalala niya ang huling sinabi ng kanyang ama na sa oras na may mawawala, meron din namang dumarating. The end. Oh my goodness, ang ganda. I love this story. I kinda like this romantic drama na super kilig at saka a little bit spicy. You know what I mean? Ay nako, muni-muni na naman tayo. OMG. Alright, if you enjoy, please like, comment, share, and subscribe. Thank you, Rui, for writing this beautiful story. Thank you all my subscribers and listeners. This is Ethel McMenamin saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Daghan kayong salamat. See you sa next story.